Hello, Kamuffers. Like sabi ko last time, ako ay mag-update. Mag-update ako ng 1 month ng pagva-vlog ko, pagiging full-time vlogger ko. Pero medyo napatagal, no? Napatagal ng almost 2 months kasi busy nga ako. So ngayon pag-uusapan natin and chill lang and medyo konting edit lang. So yun. So ang pag-uusapan natin today is ang pagiging vlogger ko for 4 years and a little story about me. So, well, pinanganak ako sa QC pero sa Manila ako lumaki. Kaya Manila Urban Fix kasi dun din ako tumaya and dito ako lumaki. So yung bata ko, syempre, kung ano-ano na lang ang gusto ko maging sa buhay. So, I wanted to become, parang train mechanic kasi katabi kasi ng bahay namin tren. So, kapag nakakita ko ng tren, ako'y masaya kasi, ang lalaki. So, tapos, if I'm not mistaken, medyo natatandaan ko din dati na gusto ko na magbenta ng mga meats sa palengke. So, syempre, bata pa ako noon and kung ano-ano mga aking mga naiisip or gusto. And yung bata ko, which is wala akong mga pruweba, pero ako ay isang artist dati. So, mahilig ako mag-drawing, especially birds. Dahil ang slick nila tignan. So, tumagal yung panahon, lumaki ako, and then I remember grade 4, nagkasakit ako. Tapos dinala ako sa USTH or UST Hospital, University of Santo Tomas Hospital. And then yung time na yun, after ko gumaling or after ng consultation, dinala ako ng mama ko sa loob ng UST campus mismo. Tapos yung UST campus na yun, umikot-ikot kami. And I still remember yung mga inikutan namin dun sa loob. And yung araw na yun, na-in-love ako sa university na yun. And I said to myself na gusto ko maging eskwela to and this would be and will be my dream university in college, pag tutugtong na ako sa college, no? So, dumating yung panahon na nahilig na ako sa mga computers. Well, actually, dati pa ako mahilig sa computers. Pero parang umano na ako sa computer since nagko-com shop na ako palagi. So parang curious ako kung paano gumagana. And if I'm not mistaken, meron kasi akong isang computer noon sa computer shop na namamatay siya bigla-bigla. And then yung tinanong ko yung nagbabantay, bakit ganito yung computer? Sabi sirado yung power supply. So isa yun sa mga pinaka-early na natatandaan ko na takang-taka ako bakit ganito yung computer. And nag-research ako. And then sa mga computer enthusiasts dyan, kilala nila to, si Linus Tech Tips. So si Linus Tech Tips or si Linus Sebastian, naabutan ko pa siya sa NCIX and naabutan ko pa siya sa Linus Tech Tips na YouTube channel below 50,000 subscribers. Pero ngayon mga 14 million subscriber na siya. So, ganun na ako katagal na aking fan niya. So, gusto ko talaga maging engineer. Pero it didn't work out dahil hindi ako mahilig sa math or hindi ako magaling sa math. And then, lumaki din ako na mahilig sa computer. And then, lumaki din ako dito nga kay Linus Tech Tips. So, I said to myself na balak kong maging trabaho is itong pagko-computer. Malapit na yung college and hindi ko alam anong course pipiliin ko. Tapos nagtanong-tanong ako, ang daming tao na nagsabi sa akin na mahilig ako mag-build ng computers, pero yung IT or computer engineering it's not about building computers. So medyo nalungkot ako, to be honest. Actually hindi pala medyo nalungkot talaga ako, to be honest. Tapos, nag-isip ako na mabuti. Sabi ko, ano nga ba talaga ang hilig ko?
So, yung mga bandang 2018, 2019, then I realized na sobrang hilig ko pala sa history and hindi ko masyadong alam or hindi ako masyadong aware. Yung parang in-examine ko na sarili ko na mahilig pala ako sa history. Parang doon ko na-realize na, bakit kaya hindi ako maging history teacher or mag-history major? So, yun yung pinakaunang kinuha ko sa UST. And then, ginawa ko na lang second option yung IT or yung information systems rather. So, nalungkot ako na hindi ako pumasa sa pagiging history. Tapos, ayun, bumagsak ako doon sa second na choice ko, which is information system. Doon ako bumagsak. Not literally lang bagsak in grades, pero doon ako bumagsak. Like, that's my choice. So, I must say, sa buong 4 na taon ko sa university, in terms of education, hindi ako masaya. You know? Hindi ako masaya. Malungkot ako. Dahil hindi ko gusto yung mga tinuturo. Dahil, again, I like building pieces but I don't like coding. So, I like history pero hindi ako pumasa sadly. So, yeah. 4 years, continuous. 4 years akong may nagago. 4 years akong mga may nasaktan. Not physically, pero in terms of ACADS, meron ako na-let down ng mga tao. Pero ultimately, inano ko siya, tiniis kong pumasa. And sa awa naman ng Diyos, pumasa naman ako. And graduation ko nga, yun June 30 tuloy. June 30. And then, after ng June 30, July 1 ata or July 4, nag-start na po ko ng pag-vlog ulit after ng medyo pahinga ko. So, ito na nga. Yung 2019, bago ako pumasok sa college, sa Australia ako nun. Kasi nag-share ako sa tito ko na nag-vlog ako. Pero yung time na yun, nag-vlog ako about editing kasi nag-i-edit ako. So, tinanong ko ng tito ko na, bakit hindi mo i-vlog yung pagbabike? Mahilig ka sa bike. Well, I said to myself na, nga no, bakit hindi? So, pag-uwi ko sa bansa, yung malapit na mag-college kasi August yung college. Doon na din ako nag-vlog. And then, yung vlog na Manila Urban Fix, hindi ko naman siya masyadong sineryoso. Kasi alam kong walang manonood, pero to my surprise, halos magti 300,000 subscribers na tayo and more than 110 million views combined. So, in short, nag-pop up po ang Manila Urban Fix. So, since 2019 hanggang ngayon, ang tagal ko na po nag-vlog. So, 4 years. Now, bigyan ko po kayo ng example, na baka 4 years vlog bata-bata pa or ang konti-konti pa. What if I told you yung mga favorite YouTubers nyo mga 8 years, 10 years? So in short, kalahati lang yung edad ko sa kanila in terms of YouTube career. So in the first year, it was terrific. Mabilis makakilala, lumaki agad-agad. Second year, tuloy-tuloy pa rin yung growth. Pero pagdating ng third year, pandemic strikes. Medyo bumaba po, actually. Medyo bumaba. Dahil hindi na din ako makapaglabas. And then, doon na din ako nag-start ng doon na din ako nag-start ng sit-in vlogs. So, yung sit-in vlogs na yun, doon din ako sumikat sa sit-in vlogs. So, doon din lumakas yung traction ko sa sit-in vlogs. Pero ngayong year 4, wala na akong eskwelahan. Graduate na ako. Source of income, kundi itong Manila Urban Fix. Now, may napanood ako isang video about productivity.
Kasi yung nasa isip ko ng productivity, the more na you create, in my opinion, the more that you create, the more that you will be happy. The more that you create, the more na you will be parang contented or content ka sa sarili mo, sa ginagawa mo. Or parang masasolve lahat ng problema. Pero I was wrong. I was very wrong. So ginagawa ko na yun yung college days pa and high school days na hindi ko binibigay yung aking best sa high school and sa college dahil alam kong hindi ko naman kailangan yung mga high grades or yung mga honors. So I was happy nung time na yun kasi half bike, half school. So in short, hindi yung buong buhay ko na sa eskwelahan, hindi buong effort ko na sa eskwelahan, parang balanse rather. So yung productivity is just at a normal rate, not a todo rate. Now ngayong full-time vlogger ako kasi gusto ko magpahinga kasi 1 year, and nagpaalam na ako sa magulang ko nagpapahinga ako 1 year. So yung 1 year na yun, pumayag sila, and then sabi ko sa sarili ko na gusto ko maging productive o gumawa ng videos araw-araw. Gusto ko mag-edit and all. Well, 2 months in, almost 2 months in, the feeling na gusto ko na mag-give up. Now you might say na, wow Alin, grabe ka naman, kakasimula mo pa lang ng pagiging full-time vlogger tapos ganito ka na. Now, and baka sabihin nyo na may mas mayapang trabaho sa akin, may mas hard labor pa sa akin, trabaho sa akin. And you're right, lahat na sinabi nyo tama. Pero let me explain. Yung sa video na sinasabi ko nga kanina, yung productivity, if I'm not mistaken, sa video na sinabi na yun, productivity, hindi siya matatapos. Hindi ka mananalo sa productivity. So kung binaburnout mo lang sarili mo, kung tinatoda mo lang sarili mo, dahil in the end, or in the end of the day, the end of the week, or even the end of your life, hindi mauubos yung in need of productivity. The waves are endless. Hindi matatapos ang in need of productivity, and yun yung mali ko. Habol ako ng habol ng productivity thinking na it would, be great. Matatapos lahat ng problema ko, yayaman ako, or magiging masaya ako. Pero in the end, sunog na ako sobra. Halos 3 hours, 4 hours na lang tulog ko sa isang araw. Bike sa umaga, chores, and then edit lang ng edit, gawa script, content, isip ng content. So ayun, 2 months ganun, sunog. And not to mention, diba, 3 to 4 hours of sleep. Not to mention, mali pa yung sleep schedule, so baliktad pa. So ang masasabi ko, or ang realization ko dito sa pangalawang month ng pagpa-vlog ko, or pagiging full-time vlogger, and 4 years na pagpa-vlog, is I think we need to prioritize, or rather I need to prioritize myself rather than productivity. Because kapag tinodo ko to, siguro mas malulungkot ako, siguro mas bababa yung quality ng vlogs, siguro masisiraan ako ng ulo, siguro yung 1 year na pahinga hindi magiging pahinga. Now then again,
may mas hardworking sa akin na nagtutrabaho. O may mas hard labor and all. Sana naman wag niyo ako i-compare kasi mga may sarili tayong pinaglalaban or nilalabanan. And ito ang aking nilalabanan is wrong take on productivity and then burnout. I don't want to say insomnia, nakakatulog naman kasi ako, pero yung tulog sobrang ikli and mali pa yung oras sa araw. So and then nakukulangan din ako ng time sa mga ibang tao, sa mga taong mahal ko. I'm not saying romantically, platonically. So mga may best friends akong hindi nasasamahan kasi dami kong ginagawa. Hindi ko muna gagawin to, even though na yung mga ginagawa ko are self-imposed deadlines. So yeah. So bigyan ko kayo ng example kung gaano ka strict yung aking self-imposed deadline due to productivity. So madami nang nagagalit sa akin dahil hindi ko sila nakausap. Madami nagtatampo dahil hindi ko napapansin yung mga chat nila, messages nila. Madami kong nakakaligtaan ng mga ibang bagay-bagay dahil pure edit lang ako, pure gawa na script. And naubusan na ako ng time sa sarili ko. Ang ironic, no? I got the whole year for myself and yet wala akong oras sa sarili ko. Yung favorite na game ko, Left 4 Dead, Battlefield 4, Team Fortress, hindi ko na malaro. Dahil nasa isip ko lang edit. Bigyan ko din kayo ng isa pang example. Nakikita nyo tong video na to na papunta ako sa Marugame Udon. It's like 3 months since na last na Marugame Udon ko, but I have the money, I have the time, pero I can't make that time or hindi ko makuha yung time na yun sa gusto ko. So masaya ako na makakain ako ulit dito sa Marugame Udon dahil yung girlfriend ko nag-introduce sa akin nito. Ay yung taste ng udon, yung taste ng itong beef na may egg, I forgot what it's called, pero ang sarap. So halos maiyak-iyak ako yung kumain ako niyan. Not because, sige, sabihin natin emotional ako or hindi ko na-repress yung naramdaman ko. Pero na-realize ko yung time na yan is, in a way, na-deprive ko talaga sa sarili ko due to my self-imposed the deadline, due to hard and luck on productivity, wrong take on productivity, you know. So siguro yung tumapak talaga sa akin is hindi ako nagkakaroon ng proper sleep. And due to that no proper sleep, nakakasira ng ulo. Walang other words for that eh. Nakakasira talaga ng ulo ang walang tulog. And ayun. Pero you know, gumagawa naman ako ng plans in fixing this. And it's not an instant, hindi naman siya 100% andun na agad. So ano yun, ganun talaga. It will take time. And so now you might think, bakit naman ako ganito ka-honest? Ganito naman ako talaga sa Manila Urban Fix noon pa. If I say na ang engineering ng isang bagay nito is piece of shit, crap, pangit, masisirain, then I would say it na piece of shit talaga siya. Para maging aware kayo and hindi masayang pera nyo. So
siguro this is one of my first time na maging sobrang open sa inyo about sa aking personal life. And in my opinion, I think you really deserve it. Kama-first kayo eh. Tatandaan nyo, walang Manila Urban Fix kung walang mga kama-flers. Walang Manila Urban Fix kung walang nanonood. Which is kayo. So, yun lang ang masasabi ko. End of the video. That's my update. 4 years bilang vlogger. And then 2 months on the wrong take of productivity. Have fun, take care mga kumaflers. Ang masasabi ko lang sa inyo, in my own experience, sa mga bata dyan or sa mga burnout din dyan, ang masasabi ko lang mga kumaflers is, please, itama natin and i-balance natin ang buhay. Dahil life is meant to be lived. Because life is meant to be lived. Yun lang.